Bible is not the Word of God. Why? Because Satan spoke in the Bible. Thieves spoke in the Bible. Okay? Murderers spoke in the Bible. That can be the Word of God. Secondly, the Bible is paper and ink. Tignan nyo ang taong ito na kahit na ganyan na ang kanyang sinasabi ay marami pa rin naniniwala sa kanya. Marami pa rin mga tao ang lukong-luko sa mga ganitong klaseng mga preaching na kahit na wala ng katotohanan ng pinagsasabi at kumukontra na sa salita ng Diyos. Piruin mong hindi the Word of God ang Biblia, palibas ay naisulat dyan si Satanas at ang kanyang mga sinabi ay ito na ang kanyang naging basihan upang ang Biblia ay maging walang katotohanan na ito mismo ang salita ng Diyos. At paano nga naman daw ito magiging salita ng Diyos kung ito ay sinulat sa papel at ginamitan ng tinta? Ito yung mga ngaral na walang kaalam-alam sa salita ng Diyos, walang kaalam-alam sa Biblia. Puro sariling kaunawaan lang ang ginagamit at hindi iniintindi ang salita ng Diyos. Paano nga naman maiintindihan ng mga tao ang salita ng Diyos kung siya mismo ay wala pang gabay ng banal na spirito? Mananatili pa rin niyang bulag sa katotohanan. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang Biblia, yan yung batayan ng ating pananampalataya. Dahil sa Biblia, nalaman natin na meron pa pala tayong pag-asa, meron pa tayong kaligtasan. Kaya paano mo sasabihin na hindi totoo ang Biblia? Paano ka makatitiyak ng kaligtasan mo kung wala ang Biblia na ipinasulat ng Diyos sa mga tao? Anong gusto mo? Manok ang magsulat dyan? Unggoy ang magsulat dyan para sa ating mga tao? Malamang ang gagamitin ng Diyos para sa kanyang mga salita ay tao din. Kaya't alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi basihan na porket malaki ang bahay-sambahan yan na ang totoo. Hindi porket marami na ang miyembro ay sila na ang magiging totoo sa salita ng Diyos. Dahil kita nyo po yung taong yan, ang daming member, ang laki ng bahay-sambahan, ang ganda ng bahay-sambahan, pero saan ka? Walang katotohanan sa kanyang mga pinagsasasabi. Kaya't hindi nangangahulugan na porket malaki ang bahay-sambahan, porket mayaman, hindi porket marami at malago ang miyembro ay totoo na yan. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi dyan nababase ang katotohanan dahil kahit konti pa ang mga mananampalataya, kahit pa barong-barong lang ang bahay-sambahan, kahit nga parang kubo-kubo lang yan, nasa tolda lang. Dahil tatandaan nyo, ang church, yan po ay ang eklesiya, ibig sabihin, yan ay binubuo ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo kahit sa ang kamandaling lugar. Tayo mismo, mga kaibigan, mga kapatid, ang church, tayo po ang eklesiya. Kaya't anong silbi na malaki nga yung bahay-sambahan, maraming miyembro, wala namang katotohanan, mas maigi nang kahit na konti at kahit sa barong-barong lang kayo nagkakatipon. Ang mahalaga, mayroong katotohanan sa inyo. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Ito ang unang pakatandaan natin pagdating sa salita ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Na yan ay hindi sa sariling kaunawaan ng tao, hindi yan sa sariling interpretasyon ng tao, hindi yan sa sariling head knowledge lamang ng tao kung paanong naisulat ang Biblia. Hindi yan porket may nalaman ka lang konti sa sarili mong kaunawaan na isusulat mo na dyan. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ayun naman pala ang katotohanan. Kaya naisulat ang Biblia ay kinasihan niya ng banal na spirito ang mga tao. Ibig sabihin, yan po ay guided ng Holy Spirit. Sino ang ginamit? Kundi mga tao, hindi hayop, kaibigan, kapatid. Kaya't alam niyo po ang katotohanan pagdating sa salita ng Diyos. Kaya maraming tao ang hindi nauunawaan at nagiging mangmang sa salita ng Diyos dahil hindi sila guided ng Holy Spirit. Kaya't paulit-ulit kong sinasabi, kahit ano pang degree ng tao, ano man ang kanyang natapos, yan man ay nakatapos ng agbugasya. Hindi nangangahulugan na pag siya ay mataas ang pinag-aralan, ay mauunawaan niya na ang Biblia. Dahil ang tunay na nagpapaunawa sa atin sa Biblia ay ang banal na spirito. Kaya hanggat wala ka pang Holy Spirit, dahil hindi mo pa tinatanggap ng buo ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso, ay hindi ka talaga tatahanan ng Holy Spirit at hindi mo talaga mauunawaan ang banal na kasulatan. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect,
truly furnished unto all good works. Yun naman palang purpose ng scripture. Para yan sa doktrina, para yan sa ikatututo mo, para sa ikaw ay lumago sa pananampalataya. Yan din naman ang magkokorek sa'yo at magbibigay sa'yo ng instruction sa buhay na to habang tayo ay nandito pa sa mundo. Hindi pa natin napakapiling ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang magsisilbing gabay sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Kaya't alam nyo po, pagdating sa salita ng Diyos, yan ang inspired Word of God. Yan po ay preserve, lalo na ang ating ginagamit na KJV version, dahil alam naman natin na maraming version ng Biblia pero marami dyan ay mga may omitted word na, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya't alam nyo po, pagdating sa katotohanan, tayo ay mananangan lamang sa salita ng Diyos, dahil yung sinasabi ng mga ngaralayan na hindi daw salita ng Diyos ang Biblia, yan ay walang kasiguraduhan. Kaya't alam nyo po, pagdating sa salita ng Diyos, hindi naman importante yung ikaw ay hindi nakagraduate, dahil marami nga nakagraduate, hindi nila lubos maunawaan ng Biblia. Pero kahit na ikaw ay hindi nakagraduate, pero ikaw naman ay mayroong Holy Spirit, ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yan ang maggagabay sa iyo upang maunawaan mo ng gusto ang salita ng Diyos. Kaya dapat ang Bible, ang salita ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, ay lagi nating binabasa yan, dahil yan natin mauunawaan na andyan po yung instruction sa atin ng Panginoon kung paano tayo mamumuhay ng may kabanalan sa kanyang harapan. Dahil kung wala ang Biblia, paano natin malalaman kung saan dapat tayo sasampalataya sa ating ikaliligtas, mga kaibigan, mga kapatid? Nawa, bigyan natin ng importansya ang salita ng Diyos, ang Biblia. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.